Ang dalawang dalaga na si Gloria at Hana ay kumakain ng magkasama sa kanilang college cafeteria. Si Gloria ay nagmula sa isang lower middle class na pamilya at nakakuha ng scholarship para pumasok sa kanilang paaralan. Ang isang babae na si Hana ay kakalipat lamang mula sa Amerika at bago sa kanilang paaralan. Mabilis na tapos kumain si Hana at tumayo mula sa kanyang upuan at aksidente nitong natapon ang kanyang pagkain sa isang sapatos ng mayaman na lalaki. Ang binatang ito ay si Time na nagmula sa pinakamaimpluwensyang negosyanteng pamilya sa Thailand at miyembro din ito ng sikat na grupong F4. Sinubukan ni Hana na humiling ng tawad sa kanya ngunit sa halip na patawarin siya pinagtawanan niya ito at inutusan na dilaan ng pagkain sa kanyang sapatos at tatanggapin ito ang kanyang paumanhin. Hindi ito matiis ni Gloria kaya tumayo ito sa kanyang upuan at hinampas ang kanyang kamay sa lamesa sa galit. Tumayo ito para kay Hana at hinarap si Time at sinabi ni Gloria na tama na at dapat ay hindi niya ito ginagawa at dapat tinanggap nito ang paumanhin ni Hana at huwag siyang ipahiya. Tinuya din siya ni Time pagkatapos ay umalis ito kasama ang kanyang grupo. At nang maglaon nakita ni Gloria ang isang red card sa kanyang locker at iniwan ito ni Time doon at sa katunayan ang red card ay pinapahintulutan ng pambubuli sa isang estudyante na makakakuha nito mula sa F4. Ang F4 ay isang grupo na binubuo ni Time, Ren, MJ at Kevin at ang apat na ito ay nabibilang sa mga pinakamaimpluwensyang pamilya ng Thailand at ang lahat ay nagsimulang magpakalat ng balita sa kanilang mga grupo tungkol sa red card ni Gloria. At nang maglaon pinakita na siya ay binubuli ng iba pang estudyante dahil sa card at nagsimulang maalala ni Gloria ang isang lalaki na dating nakatanggap ng red card. Binugbog ito ng mga bully ng mga estudyante sa isang lumang stadium kung saan walang CCTV sa lugar at ang lalaking ito ay si Fufa at sinubukan itong ilantad ang laro ng F4 sa kanilang red card. At balik sa kasalukuyan pinakita na si Gloria ay muling nabully at binuhusan ito ng tubig at siya ay binubuli ng kaparehong bagay katulad ng nakaraang estudyante na nakakuha ng red card. Ang lahat ng estudyante ay masayang makita siya na binubuli at tinanggal din nila ang kanyang sapatos at pinatakbo ito para dito hanggang sa marating nito ang lumang stadium kung saan si Time at ang iba pang miyembro ng F4 ay naroon. Kinuha ni Time ang kanyang sapatos at hiniwa ito gamit ang isang matalim na kutsilyo at itinapon ito sa isang basurahan. Naglakad si Gloria patungo sa basurahan at kinuha ang kanyang sapatos mula dito at sinuot ito. At habang nakikita ito ang lahat ay tumatawa sa kanya at sinabi na mangangamoy ito. Muling nilapitan ni Time si Gloria na nakangiti ngunit nagulat ito nang sinipa siya nito ng malakas sa kanyang tiyan. Bumagsak si Time sa lupa at umupo si Gloria sa kanya at hinawakan siya sa kanyang kwelyo at nilinaw nito sa binata na hindi ito susuko sa kanya at lalaban ito pabalik at si Time ay nagulat at humanga sa kanyang ugali. At nang maglaon si Time ay nasa bahay at tila nabigo sa kung anong nangyari sa kanya kanina. Dumalo ito sa isang hapunan kasama ang kanyang ina na si Rosalind at siya ang pinuno ng pinakamaimpluwensyang grupo ng mga negosyante sa bansa nila na kilalang Perma Group. Ang kanyang ina ay sobrang mahigpit at pinagalitan siya nito sa panahon ng hapagkainan at sinabi na kung hindi nito kayang hawakan ang maliit na red card game niya sa paaralan hindi nito magagawang humawak ng isang negosyo. At nang marinig ito aksidenteng natapon ng katulong ang wine sa lamesa at sa mga puntong ito mabilis na tinanggal ni Rosalind ang kasambahay sa trabaho. At nang makita ito nagsimulang ma-stress si Time at nabigo at umalis ito para mag-drive at may nag-overtake sa kanyang sasakyan. Inilabas nito ang kanyang galit sa mga lalaki sa isang road rage na insidente at binugbog sila ng lubha. At sa sumunod na araw nang marating ni Gloria ang bahay siya ay binabantayan ng isang itim na van at ilang lalaki ang lumabas dito at makikitang pinilit siya papasok sa loob ng sasakyan. Bumukas ang pinto ng van at nakitang nakaupo si Time sa loob nito at malinaw na siya ang nasa likod ng kidnapang na ito. Si Gloria ay dinala sa bahay ni Time at nakakagulat siya ay inalagaan at ang kanyang makeup ay natapos at pinagsuot ito ng magandang damit at mamahaling gamit. Pagkatapos ay iniwan ito sa silid ng dalawang katulong at tinignan ni Gloria ang kanyang sarili sa salamin at sa kaibuturan gumanda ang pakiramdam nito at nagustuhan ang kanyang makeover. Samantala si Time ay dumating at inihagis ang isang bagong susi ng Mercedes na sasakyan kay Gloria at sinabi sa kanya ni Time na makukuha niya ito ngunit ang tanging kondisyon ay kailangan nitong humingi ng tawad sa publiko sa ginawa nito kay Time. Naasar si Gloria dito at sinipa ito sa kanyang bowl ang kristal sa pagtatangka nitong umalis sa bahay ni Time.
Bagamat nasaktan si Time, sinubukan nito ang kanyang makakaya upang pigilan siya at gayunpaman nabigo ito at pinaalis si Goria. At nang maglaon si Time ay nakaupo sa isang silid kasama ang lahat ng miyembro ng F4 at sinusubukan nitong ilabas ang kanyang pagkadismaya sa naunang insidente sa pamamagitan ng paglalaro ng video games. Tinukso siya ng kanyang mga kaibigan at sinabi na inisip nito si Goria ngunit tinanggi niya ito at umalis sa silid ng may galit. Si Time ay naglibot sa gabi nang makita nito si Ren at Goria nang magkasama at si Ren ay miyembro ng F4 at nakakabatang kaibigan din ni Time. Si Ren ay nakatayo sa isang LED na screen na pinapakita si Mira nang makita siya ni Goria. Si Mira ay isang supermodel at idolo ni Goria at matalik itong kaibigan ni Ren sa pagkabata. Nilapitan ni Goria si Ren at nagpasalamat ito sa pagligtas sa kanya sa panahon ng pambubuli sa kanya. At sa katunayan si Ren lamang ang nag-iisang sumubok na iligtas si Goria mula sa pambubuli na naranasan nito dahil sa red card. Nakikita lahat ito ni Time at sa tingin niya na si Ren ay napapalapit kay Goria. At sa sumunod na araw si Goria at ang matalik nitong kaibigan na si Kaning ay nakatayo sa pinto ng isang malaking mansion at si Kaning ay ang nakakabatang kaibigan ni Goria at pareho din silang nagtratrabaho sa isang flower shop. Ang mansion na ito ay bahay ni Mira at nagaganap sa loob ang kanyang return party. Si Goria at ang kanyang kaibigan ay naimbitahan sa party ng tatlong bruha na kaklase ni Goria at nagkunwari sila na inimbitahan si Goria bilang paghingi ng paumanhin sa pagbuli sa kanya. Ngunit nang dumating si Goria sa mansion nalaman nito na ang lahat ng ito ay plano lamang upang ipahiya siya sa ginawa niya kay Time. Ang mga babae ay nagsimulang mag-tweet sa social media na si Goria ay sinusundan si Time kaya naman nagpunta din ito sa lugar. Samantala ang F4 ay nakitang pumasok sa hall at ayaw ni Goria na makita siya ng mga ito kaya umalis ito ng hall at nagtungo sa pool ng mag-isa. Nakatayo si Goria sa labas nang mapagkamalan siya ng bisita bilang katulong at binigay sa kanya ang isang platito. Ang kanyang mga kaklase ay nagsimulang pagtawanan siya at samantala pinakita si Ren na kasama si Mira at nang makita nito ang mga kaklase ni Goria ay tinuya siya at sinabing hindi nito makukuha si Ren dahil may relasyon na ito kay Mira. At habang nakikita ito si Goria ay nagkaroon ng flashback kung paano siya niligtas ni Ren sa pambubuli sa itaas ng terrace nang hinahanap siya ng mga babae at pati na rin sa basement. Inalis ni Goria ang flashback sa kanyang isip ngunit ang mga babae ay binubuli pa rin siya at sa pagkakataon na ito lumagpas sila sa limitasyon at nagtapo ng pagkain sa kanyang damit. Dumating si Ren sa eksena at inalok kay Goria ang kanyang napkin at nang makita ito binigyan ni Mira ang mga babae ng leksyon at binuhusan ang kanilang damit ng alak na ikinagulat ng mga babae at nahulog sila sa pool. Dinala ni Mira si Goria sa kanyang silid habang ang lahat ay nagtatawanan at nirecord ang mga babae na nahulog sa pool. Inalok ni Mira si Goria ng bagong sapatos bilang regalo at sinabi na dapat tanggapin niya ito dahil ang magandang sapatos ay dinadala ang mga tao sa magagandang lugar at binigyan niya ito ng makeover. Si Time at ang iba pang tao ay nagulat nang bumaba si Goria sa baba at lumapit si Goria kay Ren at masaya na pinakita sa kanya ang damit. Hiniling sa kanya ni Ren ang isang sayaw ngunit habang nakikita ang lahat ng ito naalala ni Time kung paano siya sinipa ni Goria at kung paano nito tinanggihan ang lahat ng regalo na inalok niya. Kaya nagalit si Time nang makita ito at itinulak si Ren at nagtanong kung bakit niya ito tinutulungan dahil binigyan niya ito ng red card. Sinubukan ni Mira na pakalmeyan ito ngunit tinulak din niya ito na ikinagalit ni Ren at puwersa nitong tinulak si Time. At dahil dito tumayo si Time at naghagis ng suntok sa muka ni Ren at ang dalawang lalaki ay parehong nagalit. Sinubukan ni Goria na pigilan sila ngunit sa halip nahulog ito sa itaas ni Time at aksidenteng nahalikan ang binata. Ang lahat ay nagulat nang makita ito at ito ang unang halik niya at nakaramdam ito ng labis na hiya at nasarapan sa kaparehong oras habang tumakbo palayo sa lugar at si Goria ay nagulat sa lahat. At sa sumunod na araw si Time ay nakaupo sa pool kasama ang kanyang mga kaibigan na kumakain ng yogurt at iniisip na ang halik ay sinasadya. Tinukso siya ng kanyang mga kaibigan na ito ang unang halik niya at siya ay nahulog na kay Goria habang itinanggi nito na hindi yun ang unang halik niya ngunit sa kaibuturan kinikilig ito at nagustuhan din niya. Sumakay si Goria sa bus at umupo ito sa huling upuan at napansin na si Time ay naroon din at nagtanong ito kung bakit siya nasa bus at tumugon si Time na naisip niyang sumakay lamang ito. Naghinala si Goria at nagtanong kung bakit walang tao sa bus dahil madalas na puno dapat ito. Nagtanong ito kung binili ba ni Time ang lahat ng tiket at kinumpirma ito ng binata.
Nagsimulang magalit si Goria at nagsimulang magkipagtalo sa kanya at sinabi na ang lahat ng tao na gumagamit ng bus ay mahuhuli dahil sa kanya at sinubukan itong umalis ngunit pinigilan siya ni Time. Nang biglang napahinto ang bus ng isang sasakyan at si Time ay nahulog sa sahig at hiniling ni Goria sa driver na buksan ang pinto at tumakbo palabas. Sumunod si Time sa kanya ngunit sinipa ito ng isang babae sa kanyang tiyan na siyang kapatid ni Time na si Thea. Si Thea ang nakakatanda na kapatid ni Time at ang pag-aasawa nito ay puwersang ginawa ng kanilang ina kaya nais nito na magpakasal ni Time sa kaparehong paraan. Inutusan nito si Time na tumahimik at inaliw si Goria habang inalok din niya ito na ihatid sa paaralan bilang paghingi ng tawad sa ginawa ng kanyang kapatid. At nang maglaon nagtanong si Mira kay Ren kung ano ang nararamdaman nito kay Goria at sa tingin ni Mira na si Ren ay nahuhulog sa dalaga ngunit itinanggi niya ito at sa halip ay nagtanong ito kay Mira para sa hinaharap. Si Ren ay mas interesado kay Mira ngunit nagulat ito nang marinig niyang lilipat ang dalaga sa France at ginagawa niya ito para sa kanyang sarili. Ang tatlo ay nagpaalam kay Mira sa airport at dumating si Ren sa lugar ngunit nahuli na ito dahil nakaalis na si Mira. Sinabi ni Ren na hindi siya nahuli dahil bumili din ito ng tiket at susundan si Mira. Sinabi ni Ren kay Goria kung paano nito haharapin ang mga hamon at habang nakita ni Time na papaalis ang kanyang kababata nagalit ito at naging emosyonal dahil hindi pinaalam ni Ren sa kanila ang tungkol dito. Sinabi rin nito na hindi pa ito humihingi ng tawad sa nangyari sa party ni Mira ngunit sinabi ni Ren na napatawad na niya ito. Naging emosyonal si Time at nagsimulang umiyak sa balikat ni Ren at hiniling sa kanya na huwag nang umalis. Si MJ at Cavan na dalawang miyembro ng F4 ay tinukso si Time na hinabol sila at ang natitirang miyembro ng F4 at si Goria ay kumaway kay Time habang umalis ang eroplano nito. At nang maglaon plano ni Time na yayain si Goria sa isang date at sinapubliko nito ang pagyaya sa dalaga gamit ang isang TV channel at sinabi nito ang araw, oras at lugar. Nagulat si Goria at sa tingin na isa itong prank at sa halip na magtungo sa nabanggit na lugar lumabas ito kasama ang kanyang kaibigan na si Canning at binisita nila ang palengke upang ipagawa ang telepono ni Canning. At habang nasa lugar napanood nila ang isang lumang interview ni Time kung saan tinanong ito kung ano ang tipo niya sa babae na tinawanan ng dalawa at nagtataka kung sino ang makikipag-date sa kanya. Nagsimulang umulan ngunit biglang naalala ni Goria si Time at sinabi nito kay Canning na may mahalaga itong gawain at kailangan na umalis. Kinuha ni Goria ang kanyang payong at tumakbo patungo sa lugar na nabanggit ni Time. At nang dumating ito si Time ay nakatayo sa lugar habang umuulan at naghintay si Time kay Goria dahil sa tingin nito ay karapat-dapat siyang hintayin. At habang nakita ni Goria si Time nilapitan niya ito at inalok ng payong ngunit itinapon niya ito at sumigaw sa dalaga at sinabing hindi ito naghihintay sa kahit na sino at ang mga tao ang naghihintay sa kanya. Nagtanong ito kung bakit ito sobrang nahuli dahil sinabi nito ang oras ng malinaw at sinabi ni Goria na akala niya isa itong prank at tumakbo sa kanya. Sinimulan nila ang kanilang date kahit tila medyo huli na at si Time ay nilalamig habang inalok ni Goria sa kanya ang kanyang towel. Naglakad sila sa lugar na parang mga bata at patuloy din nilang inaasar ang isa't isa. Narating nila ang isang Ferris wheel na pinilit ni Goria si Time na sumakay ngunit nauwi ito sa pagsusuka ng binata sa lahat ng oras nang bumaba sila sa Ferris wheel. Naawa si Goria kay Time at sinabi na ililibre siya nito ng hapunan at narating nila ang isang restaurant ngunit matapos na makita ang presyo sa menu inalis siya ni Goria sa restaurant na yun. Sinabi nito na masyadong mahal ang pagkain at dinala niya ito sa isang silid at pinaliwanag kay Time na ang presyo ng isang ulam doon ay mapapakain na niya ang kanyang buong pamilya. Napagtanto ng dalawa na aksidente silang nakulong sa silid at pareho nilang sinubukan na tumawag ng tulong ngunit walang sumasagot sa kanila at nalobat ang kanilang mga telepono. Lumapit si Time kay Goria at inakala nito na hahalikan siya ni Time kaya itinulak niya ito at dumaranas ito ng mataas na lagnat. Nagpahinga si Time sa mga binti ni Goria at pinainom siya ng dalaga ng gamot at sinuri din ito ang kanyang pulso habang nagtatawanan silang dalawa. Pareho silang nakatulog sa lugar at kinabukasan sa paaralan may nagpost ng larawan ni Time na hinahalikan si Goria at nang makita ito dinala ng F3 si Goria at Hana sa cafeteria. At doon nagtanong si Cavan sa kanya kung gusto ba nito si Ren at nagsalita si Time at sinabi na hindi ito komportable sa usapan. At kasunod nito sinabi ni Goria kung paano ito nagkasakit dahil kay Time mula sa kahapon at nagdulot ito ng kalituhan habang umalis ito sa lugar kasama si Hana.
Ngunit sumigaw si Time at hiniling sa kanya na inumin nito ang kanyang gamot sa tamang oras upang asarin siya. At nang maiwan ang grupo si Kevin at MJ ay nagtanong kay Time kung seryoso ba ito kay Gloria at sinabi din ng mga ito na ang ina ni Time ay hindi papayag dito. Pinaalala din nila sa kanya ang puwersahang pagpapakasal ng kanyang kapatid na si Thea dahil sa kanyang ina. At nang maglaon si Kevin at MJ ay inimbitahan si Canning sa lugar ni Kevin at sinabi ni MJ na inimbitahan nila ang dalaga para pag-usapan si Gloria at Time. Inalok nila ito ng matamis na pagkain ngunit sinabi sa kanila ni Canning na hindi niya ito maaaring kainin dahil masyado itong mahal. Pinaintindi nila sa dalaga na ang F4 at ang mundo ni Gloria ay magkaiba at ang mga buhay nila ay nakaplano na at mas mabuti kung lalayo si Gloria kay Time. Nasaktan si Canning na marinig ang mga ito at sa huli binigay ni Kevin sa kanya ang contact card nito kung kailangan nitong makipag-ugnayan at ibinalik ni Canning ang pera na binigay nila at sinabi sa kanilang dalawa na huwag sila gumawa ng bagay sa likod ng kanilang kaibigan at dapat magtiwala sila kay Time at Gloria. Umalis si Canning at nakatanggap si Kevin ng mensahe mula sa kanyang bangko na nagsasabing binalik ni Canning ang pera sa kanyang account. Parehong si MJ at Kevin ay humanga sa pagkilos na ito at pagkatapos narating ni Time ang bahay ni Gloria dala ang ilang gamot at ang kanyang magulang ay nagulat nang makita ito ngunit kalaunan ay inalok nila ito na kumain. Napansin ni Time na tama si Gloria at ang kanyang buong pamilya ay kumakain lamang sa murang halaga. Masaya silang nag-uusap habang kumakain at nagustuhan ni Time ang pagkain at labis nitong na-enjoy ang pamilya ni Gloria. At sa sumunod na araw narating ni Gloria ang paaralan at narinig nito ang balita sa kanyang litrato bilang isang babae sa bar na nakadisplay sa notice board. Ang lahat ay kinukutya siya at nakita ni Time ang eksena at nagulat ito nang makita ang larawan na yun. Si Time ay makikita sa isang party na umiinom at ginawa ni MJ ang party na ito para sa kanya upang aliwin siya habang dumating din si Hannah sa lugar at sinubukan na akitin siya. Naglagay ito ng isang bagay sa kanyang inumin at ininom ito ni Time bagamat si MJ ay pinagmamasdan ang lahat ng ito sa malayo na wala niya ito dahil nag-ambala siya. Dinala ni Hannah si Time sa isang silid at inilagay ito sa kama at kinuha rin ito ang kontrol sa kanyang telepono. At habang hahalikan nito si Time binigkas nito ang pangalan ni Gloria at naging dahilan nito para masaktan si Hannah. Si Hannah ay mahal si Time mula pa ng pagkabata ngunit dahil hindi siya maganda hindi niya ito pinapansin. Si Hannah ay sumailalim sa isang plastic surgery at bumalik sa paaralan at gusto nito si Time kaya naman binangga niya ito sa unang araw ng paaralan. Sinira ni Gloria ang plano nito nang sinubukan niyang iligtas si Hannah at handa itong gumanti kay Gloria at nag-text sa telepono ni Time na may red card pa rin si Gloria. Ang mga estudyante ay nagsimulang tuyain ulit si Gloria sa paaralan sa oras na matanggap nila ang mensahe. At sa lalong madaling panahon nagising si Time at walang maalala at nagtanong ito kay Hannah kung paano ito napunta sa silid at sinabi ni Hannah na mahal niya ito at pinag-aaralan na niya ito sa matagal na panahon. Walang magmamahal sa kanya tulad ng pagmamahal nito habang hindi nakinig si Time sa kanya at umalis sa silid at sa oras na makita nito ang Ferris wheel na alala nito si Gloria at nalaman na ang lahat ay binubuli siya malapit sa stadium. At kahit pa ang scooter ng kanyang kaibigan na hiniram niya ay sinunog ng mga estudyante. Narating ni Time ang lugar at iniligtas siya sa lahat ng gulo at dinala ito mula sa kanyang bisig. Nagsimulang umiyak si Gloria kay Time at makikita na kinuha siya ni Time papalayo sa lugar. Lihim na dinala ni Time si Gloria sa kanilang bahay at hiniling sa mga katulong na huwag ito sasabihin kahit kanino habang umupo ito sa tabi at inalagaan ang dalaga. Hiniling nito kay Gloria na hayaan siyang alagaan ang mga sugat nito at habang ginagawa ito nasaktan nito at sumigaw at humiling ng tawad si Time sa kanya. At sa sumunod na araw sa paaralan ang ilang babae ay sinusubukan na lapitan si Gloria ngunit lumitaw si Time sa eksena at sinabi sa lahat na si Gloria ay kanyang kasintahan. Ang mga babae ay nagulat nang marinig ito at pati si Gloria mismo ay nagulat at nagtatanong kung kailan ito nangyari. Sinabi ni Time sa kanya na kahapon nang nasa bahay niya ito habang natutulog tinanong nito si Gloria kung pwede ba niya ito maging kasintahan at pumayag ito. Nagsimula siyang bugbugin ni Gloria sa lugar ngunit sila ay tumigil nang bumalik si Ren mula abroad at lumitaw sa eksena. Si Gloria ay nagulat nang makita nito si Ren na bumalik ito mula sa France at nilapitan nito si Gloria. At habang papalapit ito sinubukan nitong mapalapit sa kanya ngunit mabilis na pinigilan ni Time. Sinabi ni Time kay Ren na nagde-date sila ni Gloria ngayon at hindi dapat ito lumapit masyado sa kanya.
Tila nais ni Ren na makipag-usap kay Goria ngunit tinawag siya ni Time upang umalis saglit. Umalis ang F4 sa lugar at tila malaki ang pinagbago ni Ren at nakikita na palaging malapit sa mga babae. Nakita ni Goria si Ren sa terrace at sinabi kay Ren na hindi sila nagde-date ni Time at isa lamang itong kalituhan. At biglang sinabi ni Ren sa kanya na mag-date sila nang hindi alam ni Time at si Goria ay nagulat nang marinig ito ngunit tinakpan ito ni Ren at sinabing nagbibiro lamang siya. At nang maglaon ng lahat ng mga estudyante ay nagtipon sa auditorium para sa ilang mahalagang anunsyo ngunit sa halip lumitaw si Time sa stage at kinuha ang mikropono mula sa guro. Nagtanong ito kay Goria kung bakit hindi ito tumutugon sa kanyang tawag at sa katunayan ang telepono ni Goria ay nasira kaya naman hindi ito makasagot kay Time. Hiniling ni Time kay Goria na bumaba at makipagkita sa kanya sa labas at si Goria ay tila naiirita na sa mga bagay na ganito. At nang maglaon nagkita sila sa labas at pinakita ni Time sa kanya kung ilang beses ito tumawag sa kanya mula pa kahapon. Sinabi ni Goria sa kanya na ang kanyang telepono ay nasira kaya kinuha nito ang isang bagong telepono at hiniling na kunin niya. Sinubukan ni Goria na huwag itong kunin ngunit iginiit ni Time na gusto nitong manatiling konektado sa kanya kaya dapat na kunin niya ito. At sinabi nito na iiwan niya ito sa sahig at kahit sino ay maaaring kunin ito kung hindi niya ito kukunin. At habang pinapanood ang lahat ng ito kailangan kunin ni Goria ang telepono at habang kasama ni Goria ang kanyang boss at si Kaning pinapakita nito ang lahat ng stickers na pinapadala sa kanya ni Time. Gayunpaman sinabi ni Goria sa kanila na nag-aalangan nito na lumabas kasama si Time sa pangalawang pagkakataon kaya pinayuhan siya ni Kaning na lumabas sila si Time sa isang double date kasama si Kaning at ang nobyo nito. Tinawagan ni Goria si Time at sinabi sa kanya ang tungkol dito ngunit hindi ito pumayag sa una ngunit kalaunan tinawagan niya ito sa isang video at hiniling kay Goria na tawagin siyang master at gumawa ng mukha ng pusa para sa kanya upang sumama ito. At kasunod nito narating ni Time ang bahay ni Ren upang humingi ng payo kung ano ang susuotin nito sa date nila ni Goria. Marami itong pagpipilian at nalilito kung ano ang susubukan niya habang sinubukan ni Time na tanungin si Ren kung ano ang nangyari sa kanya sa France ngunit tumanggi si Ren na sumagot at nagsimulang maghanap ng kamiseta para kay Time. At habang naghahanap si Ren ng damit nakita ni Time ang telepono ni Goria sa upuan at sinabi ni Ren kay Time na naiwan ito ni Goria nung nagkita sila. Si Time ay nasaktan sa kaibuturan dahil nalaman nitong nakipagkita si Goria kay Ren. Narating ni Time ang zoo at hiniling ni Goria sa kanya na huwag makipagtalo sa araw na yon at magpakabait ito. At sa lalong madaling panahon si Kaning at Telsa ay dumating din sa zoo at si Tesla ay hindi madaling pakisamahan dahil isa itong sobrang kumpiyansa at walang kwenta magsalita na tao. Patuloy nitong tinutokso si Time ngunit si Time ay nanatiling kalmado at inilabas ang kanyang galit sa isang stuffed toy. Sinabi ni Time kay Goria na alam nitong hindi sila magkasintahan ngunit umaasa ito na magiging magkasintahan sila sa hinaharap. Ginagawa niya ang lahat ng ito para sa kanya at kumuha sila ng litrato upang maalala ang araw ng kanilang date. Narinig ni Time si Tesla na may kausap sa telepono at sinabing hindi ito seryoso kay Kaning at pinaglalaroan lamang niya ito. Ngunit ang kaibigan nito na si Goria ay magandang babae at hiniling nito na sana nakilala niya ito ng maaga. At matapos na marinig ito si Time ay labis na nagalit kay Tesla at sinuntok ito sa kanyang mukha. Dumating si Goria upang itigil ang laban at sinisisi si Time sa gulo at hindi ito nakinig kay Time at hiniling sa kanya ng dalaga na umalis. At nang maglaon si Time ay makikita sa pool na naghagis ng upuan sa pool dahil sa labis nitong pagkabigo. Si MJ at Cavan ay inihagis siya sa pool upang kumalma pagkatapos ay pinaliwanag ni Cavan sa kanya na ang relasyon ay hindi gumagana sa ganong paraan. At kailangan itong subukan na malapit si Goria sa kanya at bigyan na rin ito ng oras upang mapaliwanag niya kung ano talaga ang nangyari sa araw na yon. At kasunod nito nakita ni Time si Ren at Goria sa itaas ng terrace at pinagmamasdan niya ang dalawa mula sa malayo. Nagsalita si Ren kay Goria kung ano ang nangyari sa France at sinabi ni Ren kay Goria na pag nakarating ito sa France sorpresahin niya si Mira at labis itong matutuwa sa kanya. Ngunit pagkatapos magpalipas ng ilang araw kasama siya na pagtanto nito na siya at ang mundo ni Mira ay magkaiba at nalaman din ito na nakikipag-date ito sa ibang lalaki sa lugar na sumira sa kanya at iniwan nito ang France. Naluha si Ren at sinabi nito kay Goria na wala itong silbi dahil walang nagmamahal sa kanya at hindi niya rin makuha ang kanyang mahal.
Pinigilan siya ni Gloria at sinabi na hindi yun totoo at sinabi nito na siya lang ang tumulong sa kanya noong siya ay binubuli at lumuha sa kanyang harapan kaya mahalaga ito sa kanya at gusto niya ito. At sa panahon na ito niyakap nila ang isa't isa at si Time ay labis ang galit habang pinapanood sila. Pinakitang galit si Time na naglalakad sa hagdan at nilagpasan nito si MJ at Kevin ang hindi nakikinig sa kanila. Naglakad din ito sa dalawang lalaki at narinig ang usapan nila at sinabi kung gaano kasarap paglaruan ang damdamin ng isang tao. Labis itong ikinagalit ni Time at nagsimula itong umatake sa kanila habang dumating ang F4 at si Gloria sa eksena at sinigawan ni Gloria si Time na tumigil sa pakikipag-away. Kinumprante ni Time si Ren at sinabi na si Ren ay hindi na bahagi ng F4 at sila ay F3 na lamang. Si MJ at Kevin ay sinubukan na pigilan siya ngunit hindi nakinig si Time sa kanila at tuluyan umalis. Sinundan ni MJ at Kevin si Time sa kanilang bahay ngunit hindi niya pinapasok ang mga ito sa kanyang silid gayunpaman hiniling nito sa katulong na huwag na papasukin ang dalawang ito sa kanyang bahay. Nawala ni Kevin ang kanyang sarili matapos na marinig ang mga ito at aalis na ito ngunit sinuntok ni MJ ang pader sa pagkadismaya at kinausap si Kevin na kausapin nito si Ren at sinabi na siya na ang bahala kay Time. Pumayag si Kevin ngunit sinabi na kapag hindi ito gumana kailangan na nilang maghiwa-hiwalay mula ngayon. At sa paghahanap kay Ren nagtungo si Kevin sa flower shop kung saan nakita nito si Canning at nagtanong ito sa dalaga tungkol kay Ren at sinabi na si Ren at Gloria ay nagtungo sa isang date. Hiniling nito kay Canning na tawagan si Gloria at yayain ito na magtungo sa isang mall at si Kevin at Canning ay nagtungo din sa mall at napansin ni Kevin na may kausap ang dalaga. Napansin ni Kevin na sinusubukan itong makipagbalikan sa kanyang kasintahan na si Tesla at nagtanong ito tungkol sa lalaki at pinayuhan siya na ang mga katulad nito ay mahilig paglaruan ng babae. Tinanggi ito ni Canning at sinabing si Tesla ay hindi katulad ng iba nang bigla nitong nakita si Tesla na may kasamang ibang babae sa mall at tumulo ang kanyang mga luha. Sinubukan siyang aliwin ni Kevin at tinukso ito sa pamamagitan ng pagkuha sa kanya ng larawan habang umiiyak ito. Sinabi ni Kevin na tutulungan niya itong makaganti sa lalaki kaya sa pagkilos nito sa kanyang plano pumasok si Kevin sa tindahan kung nasaan si Tesla at ang babae. Ang babae ay hinihiling kay Tesla na bilhan siya ng bag kaya binili ni Kevin ang lahat ng bag sa tindahan at nagkunwari si Kevin na binili niya ang lahat ng ito para sa babae at lumitaw ang pagiging matako ng babae habang iiwan nito si Tesla para kay Kevin. Bagamat pinigilan siya ni Tesla pinagalitan ito ng babae at sinabing wala itong karapatan sa kanya. Umalis si Kevin sa tindahan at inalok ang bag kay Canning at sinabi nito sa harap ni Tesla na binili talaga niya ito para kay Canning. At habang nangyayari ito si Tesla ay labis na nabigo at sinabi nito na kilala niya ang ibang miyembro ng F4 at lahat sila ay mahilig sa mga murang babae. Sinabi rin nito na ang F4 ay walang standard sa pagpili ng babae at nakipag-away si Time sa kanya para kay Gloria. At habang naririnig ang mga ito handa na si Kevin na lumpuhin siya ngunit mula sa kung saan lumitaw si Gloria at sinipa siya patungo sa sahig. Sinabi ni Gloria na nakikinig ito sa buong usapan at sinabi na si Time ay kanyang kasintahan at walang karapatan si Tesla na magsalita kay Time. Tumakbo ito sa eksena at iniwan si Ren sa lugar at kasunod nito tumawag si Ren kay Time upang makipagkita sa kanya sa lumang stadium. Ang lahat ng F4 ay nagtipon sa lugar at bago pa magsalita ng kahit ano si Ren sinabi ni Time na sa kanya na si Gloria. Nagkunwari si Time na normal na babae lamang si Gloria para sa kanya at ayaw nitong makipag-away sa kaibigan niya para lamang sa babae. At nang marinig ito si Ren ay nagsimulang magsalita ng masama tungkol kay Gloria na naging sanhi upang suntukin siya ni Ren. Ngunit hindi timihil si Ren sa pagsasalita ng masama kay Gloria at sa katunayan ay ginagawa niya ito upang ilabas ang tunay na nararamdaman ni Time para kay Gloria. Sinubukan ni MJ na pigilan sila sa paglalaban ngunit sa halip nakatanggap ito ng suntok mula kay Time na nagresulta sa pagtatalo nilang apat. At nang ang silang apat ay napagod sa laban sinabi ni Ren kung ano ang nangyari sa kanilang date ni Gloria. Sinabi nito kay Time na si Gloria ay palagi siyang binabanggit sa lahat ng oras at nakangiti sa tuwing binabanggit ang kanyang pangalan. Sinabi rin nito kay Time kung paano tinanggap ni Gloria si Time bilang kasintahan sa mall at sinipa pa nito si Tesla. Sinigawan ni Time si Ren at nagtanong kung bakit niya ito ginagawa at sinabi ni Ren kay Time na nais nitong maintindihan kung ano ba talaga ang nararamdaman ni Time para kay Gloria. Narating ni Gloria ang lumang stadium at nakita silang apat sa kakaibang kondisyon at pinagalitan sila sa pag-aaway nila.
Pagkatapos ay naiwan si Time at Gloria upang ayusin ang kanilang problema at inalagaan ni Gloria ang mga sugat ni Time at humiling ng tawad sa kanya sa hindi nito pagtitiwala sa kanya. Inamin din ni Time na hindi ito mabuting tao noon at si Gloria ang dahilan kung bakit siya nagbago at niyakap niya ito at sinabi na tatapusin nito ang lahat ng red card na pangbubuli sa paaralan. At pagkatapos nito masayang narating ni Gloria ang kanilang bahay ngunit sa oras na pumasok ito nakita nito ang isang babae na nakaupo sa harap niya. At ito ay walang iba kundi ang ina ni Time na si Rosalind habang si Gloria ay nagulat nang makita nito ang babae sa loob ng kanilang bahay. Binati siya ni Gloria at nagtanong kung bakit ito nasa bahay nila at kinutya ni Rosalind si Gloria sa pagsabing napakaliit ng bahay nito at hindi maganda ang amoy sa loob. Nagtanong si Rosalind kung paano sila nabubuhay sa mga ganitong kondisyon at nagtanong din ito kung magkano ang kailangan niya para umalis ito sa buhay ni Time at sinabi na hindi sila bagay. Inalok ni Rosalind si Gloria ng malaking halaga ng pera ngunit labis itong ikinagalit ni Gloria at tumugon si Gloria na hindi nito pinilit si Time at si Time ang may gusto sa kanya. Patuloy na tinaasa ni Rosalind ang pera ngunit mas lalo lamang itong ikinagalit ni Gloria at sinabi na ang relasyon ay hindi nabibili ng pera at hindi siya mabibili ni Rosalind. Pinayuhan ni Rosalind si Gloria na lahat ito ay ego lamang niya at hindi siya mapapakain nito kaya dapat nitong kunin ang pera. Silang dalawa ay nasa walang katapusang pagtatalo hanggang sa nawala ng ina ni Gloria ang sarili nito at hinarap si Rosalind. Sinabi nito na proud ito sa dignidad ng kanyang anak na hindi mabibili ng kahit na sino. Nagtanong din ng ina nito kung bakit nagtatapon ng pera si Rosalind na parang bibilhin nito ang kanyang anak at sinabi nito na dapat lahat ay ginagalang ng tama. At nang marinig ito sinabi ni Rosalind na siya at sila ay hindi magiging pantay at sa oras na marinig ito naghagis ang ina ni Gloria ng pati sa mukha ni Rosalind at hiniling kay Rosalind na umalis sa kanyang pamamahay. Ang sekretarya ni Rosalind ay makikitang inalok ang kanyang panyo ngunit tinanggihan niya ito at tumayo habang sinabi kay Gloria na narito lamang ito upang tumulong sa kanila habang nakatingin sa mga bag at sinabing akala niya na kailangan nila ng tulong. At habang umalis si Rosalind ang ina ni Gloria ay nagsimulang magpanik sa tuwa at iniisip kung paano ito naging matapang upang harapin si Rosalind at sinabi sa bawat miyembro ng kanilang pamilya na ginawa lamang nito ang tama. At nang maglaon ang ama ni Gloria ay kinuha ang kanyang atensyon at ibinunyag na siya ay natanggal sa trabaho at lahat sila ay kailangan na lumipat sa kanilang probinsya maliban kay Gloria at iniisip nilang magsaka upang mabuhay doon. At sa katunayan si Rosalind ang nasa likod nito at pinatalsik nito ang ama ni Gloria sa trabaho upang lumikha ng pangangailangan sa pera at subukan na alokin sila ng pera upang lubayan ni Gloria si Time. At sa oras na malaman nito ni Time hinarap nito ang kanyang ina at nagtatanong kung bakit niya ginagawa ang mga ito kay Gloria. Sinabi rin nito na ang ina niya ang nasa likod ng pagpapatalsik sa ama ni Gloria at wala itong ginagawang tama. At nang maglaon si Gloria ay pauwi at naghinala na may sumusunod sa kanya kaya sinubukan niyang umatake dito ngunit ito ay si Time na lumipat malapit kay Gloria dahil narinig nito ang balita tungkol sa nakawan sa lugar at nais tiyakin na ligtas ang dalaga. Ngunit sa halip na mas mapadali ang buhay ni Gloria mas pinahirap ito ni Time para sa kanya at dahil bago ito sa gawaing bahay madalas nitong tawagin si Gloria sa tuwing gagawa ito ng gulo lalo na sa paglalaba at pagsunog ng damit ay palagi nitong tinatawag si Gloria. Si MJ Cavan at Ren ay nagtipon sa bagong bahay ni Time at nais nilang makita ang bagong pamumuhay ni Time habang kumakain ng noodles sa harap ng TV. At nang maglaon nakatanggap si Gloria ng imbitasyon sa kaarawan ni Time at dumating ito sa lugar na napakaganda sa kanyang damit. Bagamat ang una nitong tao na nakita ay si Rosalind at pareho sila ay nagpalitan ng salita, ngunit hindi nagtagal ay nakita siya ng tatlo at binuhat siya ni Cavan upang makita siya ni Time. At sa oras na makita siya ni Time lumapit ito para ma-welcome siya sa kanyang party at pinuri siya ni Time dahil napakaganda nito ngunit kinuha ni Rosalind ang kanilang atensyon dahil may sasabihin ito sa stage. Ang lahat ay tumingin sa stage at sa kung saan isang babae ang tumatakbo at natomba kay Gloria. At ang babaeng ito ay si Lita na anak ng isang multi-millionaire na negosyante at binalita ni Rosalind na ikakasal ito sa kanyang anak na si Time. At sa oras na marinig ito ni Time tumakbo ito sa kanyang ina at sinisigawan kung bakit niya ito ginagawa sa kanya. Inutusan nito ang mga gwardya na kunin si Time ngunit inihagis ni MJ ang susi ng kanyang sasakyan sa binata at tumakbo ito patungo kay Gloria upang kunin siya. Ngunit sa halip na hawakan ang kanyang kamay aksidente nitong nakuha ang kamay ni Lita at sinama niya ito at sa sasakyan niya napagtanto na si Lita ang kasama niya.
Pinakita si Goria na tumakbo sa hagdan at si Time na nakita siya ay pinigilan nito. Nais nitong pag-usapan ang tungkol sa nangyari sa isang gabi ngunit sa halip na humingi ng paumanhin sinisi nito si Goria at sinipa siya nito sa pagitan ng kanyang binti. At nang maglaon pareho silang kumakain sa bahay ni Goria ngunit tila nag-aalala ito sa balitang engagement ni Time. Ngunit iginiit ni Time ang regalo niya sa kanyang birthday at binigay ni Goria sa kanya ang regalo nito. Ito ay isang homemade cookies na kahawig ng mukha ni Time at ginawa ito ni Goria sa kanyang sarili. Pinuntahan ni Time si Ren at pinakita sa kanya kung gaano kaganda ang mga cookies na ginawa ni Goria para sa kanya. At nang maglaon silang dalawa ay nag-usap tungkol sa balita at ito ang pagkamatay ng isa sa pinakamayamang negosyante sa Thailand. Ang balitang ito ay sobrang importante sa mundo ng mga negosyante dahil magkakaroon ito ng malaking epekto sa mga malalaking negosyante na katulad ng ina ni Time. Si Time ay aalis upang dumalo sa libing ng negosyanteng yun habang si Goria at Kaning ay naitalaga na maghanda ng bulaklak para sa seremonya ng libing at pinaliwanag ni Kavan sa kanila kung bakit ang negosyo ay sobrang importante sa mga puntong ito. Ang lahat sa F4 ay magbibigay galang sa pumanaw kasama ang kanilang pamilya ngunit si Time ay dadalo kasama si Lita dahil ang ina nito ay nasa abroad. Nag-alala si Goria at nalungkot at pinapanood na malapit si Time at Lita at nagbigay din sila ng serbisyo sa libing. Nakita siya ni Time na papaalis at nais na sundan siya ngunit napansin nito ang sugat sa paa ni Lita kaya dinala niya ito kasama ang dalaga upang magpahinga sa mga upuan. At si Lita ay makikita na inaasar si MJ at Kavan at nakipag-usap si Time kay Lita tungkol sa engagement nila dahil may mahal na siyang iba at hindi kayang pakasalan siya. At pagkatapos ng libing si Lita at Goria ay umupo ng magkasama at sinabi ni Lita kay Goria na nais nitong malaman kung ano ang pagmamahal bago nito pakasalan si Time. Pinagtapat din ni Lita na ang pag-aalala sa kanya ni Time ay nahulog agad ang kanyang loob at nag-alala si Goria na marinig ito. At kasunod nito nang makauwi si Goria nakita nito si Time na natutulog sa labas at nais ni Time na magpaalam sa kapatid ni Goria habang nagising ito ng dalaga at pumasok sila sa loob upang kumain ng noodles na dala ni Time. Ngunit makikitang may kausap sa telepono si Goria at nang magtanong si Time sa kanya sinabi ni Goria na dapat nitong pakasalan ni Lita dahil mahal na mahal siya ng dalaga at sa tingin nito na bagay sila para sa isa't isa. Si Time ay nagulat nang marinig ito at dinala siya sa labas para makipag-usap. Nagtanong si Time kung ano ang problema at kung bakit niya sinasabi ito at ginagawa ni Time ang lahat para matigil ang engagement at naiyak si Goria sa harapan at sinabi na mahirap ito para sa kanilang dalawa. Isang itim na van ang lumitaw sa likuran nila at ang mga guard ni Time ay dumating upang ibalik ito sa kanilang bahay. At sa katunayan si Goria ang nagpaalam sa kanila tungkol kay Time at sinigawan siya ni Time at nagtatanong kung bakit niya ito ginawa. Puwersang kinuha ng mga guard si Time at tumalikod si Goria sa kanya habang lumuluha. At matapos na masaktan kay Goria nagtungo si Time sa bahay ni Lita at hiniling nito na maging kasintahan niya ang babae at mabilis na pumayag si Lita. At nang maglaon ang pareho ay makikitang naghahalikan sa paaralan at si Goria ay labis na nalungkot nang makita ito habang ang lahat ay nagulat. Ngunit iniwan ni Goria ang lugar bago nito tinulak ni Time at nagtanong kung bakit niya ito ginawa. At sa kabilang banda si Lita ay labis na nasabik at natuwa matapos na halikan si Time at sinabi na normal lamang ito para sa magkasintahan. At balik sa panahon ng hiniling ni Time kay Lita na maging kasintahan nito tila naghihinala si Lita na si Time ay hindi seryoso at iniisip nito na nagbibiro lamang siya. Ang balitang ito ay kumalat online at ang mga babae ay sinubukan na kutsain si Goria matapos na marinig ito. Isang lalaki ang nagligtas sa kanya sa pamamagitan ng paghulog ng libro at ito ay si Talay at balak nito na gumanti kay Time. Nais nito ipaghiganti ang kanyang kapatid na si Fufa na ginulpi ng F4 dahil sinubukan nitong ilantad ang kanilang laro sa red card. Balak ni Talay na gamitin si Goria upang gumanti kay Time at ito ang dahilan kaya gusto niyang mapalapit kay Goria. Nagtanong si Goria sa kanya kung mayroon ba itong part-time job para sa kanya at sinabi ni Talay sa kanya na matutulungan siya nito para sa mga delivery at maaari siyang maging kanyang delivery wife. Pagkatapos ay hinila ni Talay si Goria papalapit sa kanya at sinabing maaari niya ito maging asawa sa tunay na buhay ngunit biglang sinabi ni Talay na nagbibiro lamang ito. Pumayag si Goria sa trabaho at nagsimulang magtrabaho kasama si Talay bilang isang delivery girl.
Tinawag ni Lita si Time at dinala ito sa mall at doon nakita nito si Gloria nang hindi sinasadya at sinubukan ni Time na makipag-usap sa kanya ngunit lumitaw si Telay sa eksena at nagsimula nilang itulak ang isa't isa. Hiniling ni Gloria kay Time na lubayan siya at dinala si Telay kasama niya habang sinundan sila ni Time sa parking lot kung saan silang dalawa ni Telay ay nagpalitan ng salita. Sinubukan ni Telay na pilitin si Time na suntukin siya ngunit nang mabigo si Telay na gawin ito tinapon nito ang kanyang salamin at bumagsak sa lupa at sa katunayan sinusubukan maging inosente ni Telay sa harap ni Gloria at labis ang galit ni Time habang nakikita ito. Dumating si Gloria sa eksena kasama ang guard at nakita na tinutulak ni Time si Telay at sinubukan ni Gloria na itigil ang away at sinampal si Time sa mukha at sinabi ulit na lubayan siya nito. Napagkamala nito si Time bilang salarin sa sitwasyon na ito at si Time na labis ang galit ay itinapon ng cookies na binigay sa kanya ni Gloria. At nang maglaon muling nakita ni Gloria ang red card sa kanyang locker at nakita na muli siyang binubuli at nagsimula ito sa locker na inihulog sa kanya. Nagtagumpay sila na dalhin ito sa lumang stadium at nakatanggap ito ng suntok sa mukha at bumagsak sa lupa ng walang malay. Dumating si Ren sa mga panahon na yun at iniligtas siya at binalaan nito ang lahat ng estudyante na kapag may nangyaring masama kay Gloria hindi niya patatawarin ang mga ito. Dinala ni Ren si Gloria sa kanyang sasakyan at tinawagan si MJ at sasabihin pa lang ni MJ na si Telay ang nasa likod nito ngunit bago pa niya ito marinig inatake siya ni Telay mula sa likuran. At nang maglaon si Time ay nakatanggap ng mensahe kay Telay at sinabing kung nais nito makita si Gloria ng buhay dapat itong pumunta sa lokasyon ng mag-isa. Nagmadali si Time upang makarating ito kay Gloria at makikita na si Gloria ay nakagapos sa isang upuan at ginawang bihag ni Telay. At sinabi ni Telay kay Gloria ang dahilan sa paghihiganti nito kay Time at sinabi nito na siya ang kapatid ni Fufa ang lalaki na ginulpi ng F4 sa pagtatangkang ilantad sila. At dahil si Fufa ay nabuli ang kanyang buhay ay nagbago mula sa isang magiliw na anak sa isang hindi na makatayo sa sarili nito sa kama. Ang kanyang ama ay ginugol ang lahat ng pera sa pagpapagaling nito at kaya naman nabangkarote ang kanilang pamilya at nawala nila ang halos lahat dahil sa F4. Pinaliwanag ni Telay kung paano nito nahack ang data ng paaralan at nag-enroll sa kanyang sarili at nagtipo ng mga galit sa F4. At sa lalong madaling panahon dumating si Time sa lokasyon kung nasaan si Gloria at binigyan siya ni Telay ng red card at nais na maramdaman nito kung ano ang naramdaman ni Fufa. Sinubukan ni Gloria na pigilan si Telay ngunit hindi ito nakinig sa kanya at ang mga lalaki ay ginulpi si Time. Hindi lumaban si Time dahil tinanggap nito na isa itong moral na pagkatalo kung lalaban siya. Alam ni Time na nakagawa siya ng mali sa nakaraan at dapat niya itong pagbayaran. Hahampasin ni Telay si Time ng upuan ngunit sa mga huling sandali naging matagumpay si Gloria na palayain ang kanyang sarili mula sa upuan at iniligtas kay Time at tumama ang upuan sa kanyang likuran habang nawalan nito ng malay. Araw ang lumipas si Gloria ay nagising sa isang ospital at si Time na naiintindihan ang kanyang mali ay binisita ang lahat ng biktima ng red card at humiling ng tawad sa kanila. Binisita din ni Ren ang ospital kung nasaan si Fufa at humiling ng tawad kay Telay ngunit labis pa rin ang galit nito sa kanila ngunit sa huli ay pinatawad din niya ang F4. At nang maglaon hiniling ni Time kay Gloria na bumisita sa kanyang bahay upang makita nila ang meteor shower sa tulong ng kanyang telescope. Inakala nito na ito ang magandang pagkakataon upang ipagtapat ang kanyang pagmamahal kay Gloria at binigyan siya nito ng kwintas kung saan parehong nakaukit ang kanilang pangalan. Muling hiniling ni Time kay Gloria na muling maging kasintahan niya ngunit sinabi nito na hindi niya magagawa yon dahil si Time ay may relasyon kay Lita. Hinawakan ni Time ang kanyang ulo sa kawalan at nagtataka kung paano nito nakalimutan na si Lita ay kasintahan pa rin niya. Ngunit nangako ito na tatapusin niya ang relasyon nito kay Lita habang silang dalawa ay nakaupo at pinapanood ang kalangitan. At nang maglaon nagtungo sila sa silid ni Time kung saan napagkamala ni Gloria ang intensyon ni Time na may gagawin itong malikot na bagay sa kanya. Sinipa siya ni Gloria sa pagitan ng kanyang binti at nakipaglaban sa kanya at habang nangyayari ito pumasok si Lita sa silid at nagtanong kung ano ang ginagawa ni Gloria doon. Sinubukan ni Aunt Yu na takpan ang eksena sa pamamagitan ng pagsabi na si Gloria ay personal na katulong ni Time at si Aunt Yu ang punong katulong sa bahay ni Time at nagtatrabaho ito doon ng ilang dekada na. Inutusan ni Aunt Yu si Gloria na pakainin si Time at tinukso niya ito habang ginawa nito ang kanyang trabaho. Tinukso din ni Ren si Gloria sa pamamagitan ng pagkuha ng litrato habang pinapakain nito si Time.
Nakita din ito ni MJ na nakakatawa ngunit si Gloria ay nag-aalala kay Canning dahil mag-isa lang ito sa flower shop. Sinabi ni MJ sa kanya na huwag mag-alala dahil pinadala nito si Cavan para tulungan si Canning sa mga gawain nito sa shop. At nang maglaon si Cavan at Canning ay madalas makita ng magkasama sa labas ng flower shop. Pinakita ni Cavan sa kanya kung paano gumawa ng garlands at ang dalawa ay mas lalong napalapit habang gumugugol sila ng oras ng magkasama. At nang maglaon binisita ni Lita ang bahay ni Time at muling nahuli si Time at Gloria na masayang magkasama at tila labis itong nagalit nang makita niya ang mga ito. Sinabi ni Time kay Lita na magtungo sila sa kanyang ina at tapusin na ang kanilang engagement ngunit sinabi nito na nag-email ito sa kanyang ina at hiniling na lilipat siya sa bahay ni Time mula sa araw na yun at pumayag ito. At sa silid nagtanong si Time kay Lita kung ginagawa niya ba ito para lamang manalo ngunit sinabi ni Lita na mahal siya nito at gusto siyang pakasalan ng dalaga. At bukod pa sinabi nito na kung si Gloria ay hahadlang sa kanya hihilingin ito sa kanyang magulang na sirain ang buhay ni Gloria habang inalok din nito ang kanyang sarili kay Time ngunit tumanggi ang binata. At pagkatapos nito nagtanong si Lita kay Time kung alam ba niya ang epekto pag hindi natuloy ang kanilang engagement sa kanilang negosyo at inimungkahi na ang pinakamagandang bagay ay magpakasal sila sa lalong madaling panahon. At sa sumunod na araw nakipagkita sila sa magulang ni Lita at ang ama ni Lita ay isang multi-millionaire at may magandang koneksyon sa ina ni Time. At bago pa magsalita si Time nang kahit na ano pinigilan siya ni Lita at nagsimulang mag-rant na si Time ay matigas ang ulo at isip bata na lalaki. Hindi niya ito maaaring alagaan at hiniling sa kanyang magulang na kanselahin ang kanilang engagement. Umiyak ito sa balikat ng kanyang ama at tila tinutukoy ang mga katangian ng isang lalaki na gusto nitong pakasalan. Ngunit sa katunayan inalala nito ang magagandang panahon na ginugol nito kasama si Time habang inaliw ito ng kanyang ama at pumayag sa kanyang kagustuhan. At sa paraan na ito nagawa niyang iligtas si Time at kinuha ang lahat ng sisi sa kanyang sarili at nagresulta ito sa pagkansela ng kanilang kasal. Si Gloria ay nakita sa bahay ni Time at pinuri nito si Time sa paghawak nito sa sitwasyon ng maayos at pareho silang masaya na ang engagement ni Time ay wala na. Nagpahinga si Time sa mga binti ni Gloria at sinurpresa niya ito ng isang halik at nangako rin ito na mas sosorpresahin niya ito sa hinaharap. At bukod pa si Time ay humiling ng maayos na halik at sinabi na ang unang halik ay hindi kasama sa bilang. Kaya naman naghalikan sila at ang lahat ng katulong ay labis ang tuwa habang pinapanood sila. At nang maglaon si Gloria ay naglalakad pa uwi at naroon si Ren at sinubukan siyang pigilan nito. Ngunit narating ni Gloria ang kanyang bahay at nakita ang mga lalaki na kinukuha ang gamit sa loob at nang sinubukan niyang pigilan ang mga ito sinabi ng isang lalaki sa kanya na binili ni Rosalind ang lupain. At sa katunayan sinusubukan ni Rosalind na pahirapan si Gloria sa kahit anong paraan upang mawala ito sa kanilang buhay. At pagkatapos nito nakita ni Rosalind si Aunt Yu at ang iba pang katulong na palihim na nililipat ang gamit ni Gloria sa labas ng bahay at malinaw na pinakita ni Rosalind ang kanyang pagkadismaya at sinabing hindi niya ito inaasahan kay Aunt Yu. At nang makita ang lahat ng suporta kay Gloria nagpatuloy si Rosalind sa lahat ng sumusuporta sa kanya at ang mga guard nito ay nakitang pinasok ang flower shop kung saan nagtratrabaho si Gloria. At bukod pa ang kanyang kaibigan na si Canning ay nakatanggap ng tawag na ang kanyang ama ay biglang tinanggal sa trabaho. Ang ama ni Canning ay nagtratrabaho sa firm at sa pagsunod sa mga utos ni Rosalind pinatalsik ito sa kumpanya. At bukod pa ang mga transaksyon ni Time sa bangko ay kinansela at nabalita na tatanggalin ito sa kumpanya at ang kanyang ina ang nasa likod ng lahat ng ito. At matapos nito nakipagkita si Gloria kay Rosalind at tuluyang sumuko at sinabi na handa na nitong iwan si Time para sa kapakanan din ng kanyang mga kaibigan. Ngunit sinabi din nito na si Time ay hindi na magiging katulad ng nais ni Rosalind sa kanyang anak at gusto ni Rosalind na maging makasarili ito at bully. Ngunit binago ni Gloria si Time at ngayon ay iniisip na nito ang iba at mayroon ng malambot na puso. At nang marinig ito si Rosalind ay nagsimulang e-blackmail siya at sinabi na may sakit ito at malapit ng mamatay. Pinakita rin ito kay Gloria ang kanyang peking medical report at pinaniwala nito si Gloria na para sa kapakanan ni Gloria kailangan itong bumalik sa dati niyang personalidad. Nagtagumpay si Rosalind na paniwalain si Gloria sa kanyang kasinungalingan at nang maglaon nakipagkita si Gloria kay Time na masayang makita siya at sinabing malaki na ang pinagbago nito at papatakbuhin nito ang kumpanya ng kanyang bagong personalidad.
Hindi ito magiging makasarili tulad na gustong mangyari ng kanyang ina, ngunit nang magsimulang umulan inimungkahi ni Gloria na dapat silang maghiwalay at kinuha nito ang isang malaking tseke mula sa kanyang ina. Hindi naniniwala si Time sa kanya, ngunit iginiit nito na pera lamang ang gusto niya kay Time at alam nitong tanga siya. Sinubukan nitong ibalik ang binigay niyang kwintas, ngunit tinapak niya ito at nahulog ito malapit sa drainage at makikitang umiiyak si Time sa sahig. At nang maglaon nakita natin si Gloria sa isang istasyon ng tren pabalik sa kanilang probinsya at ginawa niya ang lahat ng ito upang umalis sa buhay ni Time. Dumating si Aunt Yu para makita siya at pinaalala kay Gloria na maniwala sa kanyang sarili at pinayuhan nito si Gloria na tandaan nito kung gaano siya kalakas sa loob. At habang paalis si Gloria, sinunog ni Rosalind ang kanyang peking medical report at ngayon si Time ay naging tao na palaging gusto ng kanyang ina para sa kanya. Gumawa ito ng isang pulong at ginawa ang lahat ng desisyon para sa kumpanya at tila hindi rin ito naantala sa pagkawala ng kanyang kasintahan. Ang kanyang kapatid na si Thea ay sinubukan siyang kausapin at pinaintindi sa kanya na ang panahon na kasama nito si Gloria ay mas maganda kaysa sa ngayon, ngunit hindi na ito nakikinig sa kanya. At nang maglaon si Ren ay nakitang hinahanap si Gloria dahil hindi nila alam ang pangalan ng probinsya nito. Nakahanap ng clue si Ren tungkol kay Gloria at nagtungo ito kay Time. Sinubukan itong ipaintindi sa kanya na kung kinuha ni Gloria ang pera kay Rosalind, bakit ito namumuhay ng simple sa isang nayon, ngunit hindi pinansin ni Time ang kanyang mga sinasabi. At dahil dito sinabi ni Ren na hindi nito lulubayan si Gloria at ang relasyon ni Time, at bukod pa sinabi ni Ren na susubukan nitong mapalapit at mag-propose kay Gloria na maging kasintahan niya. At sa araw ng pagkikita ni Gloria at Ren, at nangyari talaga ito dahil sa pinagsamang pagsisikap ng grupo. Nilinaw ni Ren kay Gloria na si Rosalind ay walang sakit at pinaglalaroan lamang siya nito, at sa kabilang banda si MJ at Kevin ay pinaunawa kay Time kung ano ang ginawa ng kanyang ina kay Gloria. Kaya inakala ni Time na nagkamali ito sa pagiging makasarili at nagtungo sa isang meeting na may bagong plano. At ang planong ito ay layuning tulungan ang mga partner ng kumpanya sa mahirap na panahon kahit pa hindi masyadong kumikita ang kumpanya. Ang lahat ay pinuri ang bagong plano ni Time at pagkatapos ay nagmadali ito na makita si Gloria at nakita ang isang pamilyar na mukha at nagmadali na bumalik upang suriin ang kaligtasan ng kanyang ina. Ang lalaki ay talagang nagdusa sa malaking pagkalugi dahil sa makasariling patakaran na pinakilala ni Time sa nakaraan at gustong gumanti kay Rosalind. At habang aatake ito, prinotektahan siya ni Time at nasaksak ito sa halip na si Rosalind. Si Time ay dinala sa ospital, ngunit si Rosalind ay nag-aalala pa rin sa kanyang negosyo at iniwan si Time sa ospital. Hinarap ni Thea si Rosalind at sinabing hindi ito aksidente at nangyari ito dahil sa kanyang mga maling gawain at dapat itong mahiya sa kanyang sarili. At balik sa nakaraan, si Ren ay nag-propose kay Gloria na maging kasintahan niya, ngunit tinanggihan niya ito at nagpapakita ito na umiibig pa rin siya kay Time. Inayos ni Ren ang sitwasyon at pinamuka sa kanya na niloloko lang siya ni Rosalind at wala talaga itong sakit. Si MJ at Kevin ay pinamuka din kay Time na si Gloria ay inosente at si Time ay makikita na umiiyak sa kanyang kaibigan at pinagtapat na mahal pa rin ito si Gloria. Narinig ito ni Gloria sa telepono at makikitang lumuha habang pumayag ito na bumalik kasama si Ren upang bumalik sa buhay ni Time. At nang maglaon nagising si Time sa ospital, ngunit wala itong maalala sa nakaraan sa loob ng 4 na taon kabilang na ang alaala ni Gloria. Sinubukan ni Gloria na makita siya sa ospital, ngunit nabigo ito na makilala siya at sa huli sa pagtatangkang ipaalala sa kanya ang nakaraan, lihim itong pumasok sa kanyang silid at hiniling sa kanya na tumahimik. Pinakita nito sa kanya ang lahat ng kanilang litrato mula sa zoo at ang laruan na binili niya para sa kanya. Ngunit hindi pa rin siya makilala ni Time at sinabi na isa siyang impostor na sinusubukan maging isang tao na kilala niya. Nagalit si Gloria sa kanya at sinipa niya ito sa tiyan at hinawakan ito sa collar sa kaparehong paraan na ginawa nito noong unang araw silang magkita. Nag-trigger ito sa ilang alaala sa utak ni Time at sinubukan ni Gloria na ipaalala lahat ito sa kanya. Ngunit biglang lumitaw si Rosalind at sinabi sa kanyang mga guard na tanggalin si Gloria sa bahay at huwag itong papasukin. At ang mansion ni Rosalind ay isinara sa harapan ni Gloria, ngunit nanatili ito doon at tahimik na nagprotesta laban kay Rosalind. Si Rosalind ay naantig sa matibay na paniniwala ni Gloria sa kanyang pag-ibig at habang nakikita si Gloria sa gitna ng ulan, hindi nito mapigil ang umiyak.
At habang dumating si Rosalind sa gate upang lumapit kay Gloria, sinundan siya ni Time, ngunit hindi pa rin ito makilala si Gloria at sinigawan ito upang umalis sa kanilang bahay. At habang umalis si Time, ang paningin nito ay napunta sa kwintas at tinamaan ito ng maraming alaala ni Gloria. Ang kanyang ina ay labis ang tuwa at sinabi na ang mga milagro ay nangyayari at inutusan ng guard na buksan ang gate. Tumakbo si Time patungo kay Gloria at humiga sa kanyang binti sa kaparehong paraan na ginawa nito noong nakulong sila sa isang silid. Silang dalawa ay naluha sa tuwa at nang maglaon si Time ay nagpost ng larawan nila sa social media at nakita rin ito ng F4 at labis ang tuwa para sa kanila. Pinatakbo ni Time ang lahat ng negosyo ng kumpanya at si Gloria ay matatapos na sa kanyang huling taon habang umalis si Time patungo sa USA para ayusin ang mga pagkalugi ng kumpanya sa nakaraan. Si Rosalind at Thea ay masaya na para kay Time at Gloria at isang taon nang lumipas sinurpresa ni Time si Gloria sa kanyang prom sa pamamagitan ng pagbisita nito sa kanya. Sumayaw ito kasama ang lahat ng miyembro ng F4 at nagkaroon ng flashback sa lahat ng nangyari. Nagsimula ito kay Ren, naalala nito ang unang pagkakataon na iniligtas siya at naalala din ito nang umalis siya patungo sa France. Naalala nito si Hannah at ang kanilang huling pagkikita at si MJ ay kinilala niya kung gaano kalambot ang puso nito sa kabila ng kanyang mafia mask. Naalala din nito ang bagay tungkol kay Kevin at sa buhay pag-ibig nito kay Canning. Naalala nito ang magagandang sandali na ginugol niya kasama si Time at sumalamin sa kanya ang tunay na pag-ibig mula sa unang araw na magkita sila ni Time hanggang sa pag-aaway nila sa bus, kabilang na ang pagligtas sa kanya ni Time. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating recap.